Yari, mga sangkay, eto na nga, itong si Pulong Duterte nagbanta na po. Hey guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Sa mga naggagwapuhan, mga nagkagandahan, mga solid sangkay dyan, magandang oras po sa inyong lahat. Okay? Chill lang kayo dyan habang nanonood. No? At yun nga po, mga sangkay pag-uusapan po natin ngayon itong si Pulong Duterte ay nagbanta na po. Mga sangkay, kung anong banta ito yung ating pag-uusapan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo pa ay road to 2 million subscribers na. Aba, ito mga sangkay, 1.6 million subscribers na po tayo. Aba, no, ang dami na po natin dito sa YouTube, nadagdagan na naman po tayo ng 100,000 mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala sa akin. Okay? And to God be all the glory. Kaya lahat ng mga solid sangkay dyan, mag-comment ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. At yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Siyempre, yung mga nanonood dyan sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon kasi, mga sangkay, eto na. Ay, Pulong Duterte. Si Representative Pulong Duterte nagbabala sa mga kongresista. Bakit? Kasi may paparating na impeachment complaint against VP Sara. Suminit, mga sanggeng politika. Kaya nga, sana kalmado lamang po ang lahat. Okay? Kalma lang ang lahat. Wag po masyadong, ano ba tawag dito? Wag po masyadong magiinom ng kape kung nervyoso at kung magagalitin. Kalma lang. Politika to mga sangkay. Alam po natin kung gaano kagulo ang politika sa ating bansa. Okay? Ngayon, mga sangkay, eto ang balita. Nagpasa rin naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa mga mambabatas na posibleng sumuporta sa nilulutong panibagong impeachment laban sa kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Ayan na! Niluluto. Kasi baka daw sa February, ihain na po ang bagong lutong impeachment complaint laban po kay VP Sara. Tila minamadali raw ang pagpapatalsik sa bise. Aniya sa frontline sa balita, si Pril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagbabala si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kapwa mambabatas kaugnay sa nagbabadyang panibagong impeachment laban sa kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Paulo, huwag daw sanang ipasa sa taong bayan ang desisyong matagal ng niluto ng iilan. Tanong ni Pulong, taong bayan ba ang kinausap o ang administrasyon at may hawak ng budget at kapangyarihan? Okay, so ngayon mga sangkay, matira-matibay ito ha. 2026, ito po yung pinaka, kumbaga, medyo mahadiin na taon para sa mga politikong itong nagbabanggaan. Kung sino yung mangingibabaw sa 2026, yun na po ang magiging supreme pagdating sa 2028. Yun na po yun, mga sangkay. Magkakaanuhan talaga to. Magkakasalpukan na. Ngayon, mga sangkay, kanino ka papanig? Malapit na po, mga sangkay. Yung 2028, ang bilis ng panahon. Talaga nga naman. So, balik tayo sa impeachment. Medyo delikado to kasi nga po, sa part ni VP Sara, mayroong kasing magsasalita na dito na ang pangalan ay Ramil Madriaga na alam daw po ang lahat. At may mga ebidensya. Nasa cellphone daw na 3 na hawak ngayon ng korte. Kung sakasakaling ilalabas yun ng korte, mga sangkay, at talagang makita doon na may ebidensya, patay, yari. Maninilikado ang ating vice presidente.
Tila may script daw ang nilulutong impeachment at minamadali. Unang sinabi ng Makabayan Black na handa silang maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise sa Pebrero. Pero alam niyo guys, kung wala naman talagang tinatago at wala naman talagang mahihita sa impeachment na yan, bakit matatakot? Diba, hindi po dapat katakutan yung impeachment trial kung walang dumi. Kaso nga lang mga sangkay sa panahon natin ngayon, naniniwala ka ba na may malinis pang politiko? Diba? May iba magsasabi si Vico Soto malinis. Di din tayo sure. Pwedeng hindi pa siya masyado since bata pa po siya, mga sangkay. Hindi pa po siya masyadong nasa-shape ng maduming politika sa ating bansa. Pero halos karamihan talaga may mga tinatagong dumi sa mga politicians na ito. Kaya nga, wag po tayo masyadong, iba kasi dinadamdam, di ba? Ako DDS ako. Ipaglalaban ko si PRRD. Ako naman loyalista ako. Di ba mga sangkay? Wag niyo masyadong didibdibin. Kasi pag dinibdib nyo yan, kayo din. Stress kayo. Baka ma-stroke kayo, ma-heart attack kayo. Relax lang. Alam nyo ang kailangan natin gawin? Let us pray for our country. Let us pray for our president, our leaders, mayors, governors, congressmen, senators, lahat ng mga leader sa ating bansa. We have to pray. Yun po yung kailangan. Kasi yung sistema ng politika sa ating bansa, kailangan po talaga ng move ng Lord Kasi ang dumi, as in sobrang dumi. Sa totoo lang. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, hindi raw pipirma sa panibagong impeachment kay VP Sara. Matik yun, mga sangkay. Alam naman po natin, hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman kung saan kininin yung suporta ni Kiko. Bagamat naniniwala siyang kailangang busisiin ang paggastos ng confidential funds, mas mabigat umanong issue kung gagamitin ng administrasyon ang pondo ng bayan para impluwensyahan ang mga mambabatas na suportahan ang impeachment laban sa bise. Para naman kay Bicol, Para, kumbaga, sinasabi nila na babayaran daw po yung mga kongresista para lang ma-push itong impeachment complaint laban kay VP Sara. Yun ang pinapalabas, mga sangkay. Of course, politics is politics, mga sangkay. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Saro Party List Representative Terry Ridon, dapat i-verify ang mga testimonya ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga. Eto na. Eto talaga. Yun ang marahil kinakatakot ng mga DDS. Si Madriaga. Alam po niya. Marami po siyang alam. Mga sangkay, di umano. Talagang inaabangan ko to kung paano mangyayari mga sangkay yung malalaking pasabog. Kung gagamitin ito sa impeachment complaint. Unang ibinunyag ni Madriaga na mula sa Pogo at drug lords ang ginamit na election funds noon ni VP Sara. Isinumite na sa ombudsman ang testimonya ni Madriaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Ayan, mga sangkay, ano sa tingin nyo? Ito yung nakasara all pa. Pero sabi nga po nila, sabi ng mga DDS, wala naman daw, walang koneksyon, mga sangkay. Parang natural lang daw po sa kampanya namin, nakakasama si VP Sara, pero taka kayo, may video call one-on-one Tapos kilala si Kuya Ram, kung Kuya Ram pa nga kung tawagin, or Sir Ram ni VP Sara, di ba? Pero syempre, kailangan po dyan may patunay. Hindi pwede dyan bintang lang ng bintang tapos walang patunay. Mahirap yan. Di ba? Oh my goodness. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Sa banta ni Pulong Duterte sa mga kongresista, comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.